Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat yung aking natunan para sa daily devotion na pinamagandang ikaw ba isang aksidente o disenyo ng Diyos. So, ang ating concept is intelligent design, meaning is the view that God directly created that world and all its life forms. So, ang ating scripture is Psalm chapter 8 verse 3 to 4 na sinasabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. What is man that you are mindful on him, and the son of man that you care for him? So, ating katuruan number 1, fine tuning of creation reflects intelligent creator. Meaning, ang maayos na pagkakabuo ng ating mundo ay patunay na may matalinong manlilikha talaga, which is si God yun, no? Siya yung araw, hangin, tubig, kailan tayo mabuhay, hindi yun aksidente, kundi nilikha talaga yun ng ating Panginoon Diyos, no? So, fine tuning of creation reflects intelligent creator. Number 2, life's complexity is divinely purposed. So, yung pagiging komplikado ng buhay ay hindi yan random, no? Yun, yung pagiging komplikado ng buhay natin is may purpose mula sa ating Panginoon Diyos. 'Di ba? So, life's complexity is divinely purposed. And lastly, intelligent design glorifies intelligent designer. So, kapag nakita natin yung kagandahan at talino ng nilikha, dapat lahat is mapunta yung papuri sa lumikha, which is si God, no? Yan, nakita natin yung kagandahan ng buntukan. Siyempre, yung papuri nun is kay Kristo o kay Lord God, no? So, intelligent design glorifies intelligent designer. So, bilang application po is number 1, always go back to your creator. So, sa gitna naman ng ating problema or ng tanong sa ating buhay, bumalik tayo sa Panginoon Diyos na lumikha at may plano para sa atin, no? So, tayo sa buhay natin, kapag hindi natin alam yung gagawin sa buhay natin, lumapitan tayo sa Panginoon Diyos sa pag-pray at syempre sa Bible, sa mga words niya, doon magiging malalaman natin kung ano yung sagot natin Panginoon. So, always go back to your creator. Number 2, believe that God created you for a purpose. So, hindi aksidente ang buhay mo. May layunin talaga sa'yo si Lord. Kaya ba't ka buhay? Ba't ka nandyan? Basta yan. Ba't nandyan ka sa sitwasyon na yan? May purpose si Lord, hindi yan aksidente. So, kapag simpleng gawain sa bahay, gamitin mo yun para sa kanyang layunin, no? So, believe that created you for a purpose. And number 3 is cultivate your God-given design for God's glory. So, gamitin at paunlarin mo kung ikaw may man talento, kakayahan, at syempre buhay mo para iparangalan sa ating Panginoon Diyos. Kung magaling ka sa kumanta or kung magaling ka sumayaw, gamitin mo yun para ipahayag yung kabutihan ng Panginoon Diyos o yung talento na binigay sa'yo ng ating Panginoon Diyos. So, cultivate your God-given design for God's glory. So, ayun namin aktuan sa daily devotion na yung matunan kayo. May share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.